Ang kotse ni Miss Monroe ay isang puting Porsche Taycan na isang ganap na electric car. Nakatulog agad si Chloe pagkapasok niya sa sasakyan. Halos hindi na siya makalayo, marahil dahil sa pagod pagkatapos ng 3 oras na patuloy na paglalaro sa tindahan. Habang nagmamaneho, sinabi ni Jordan kay Loren, kung pagod ka, dapat kang umidlip. Gigisingin kita pagdating natin sa bahay. Umiling si Loren at sinabing, hindi ako inaantok. Habang nakatutok ang kanyang mga mata sa daan, naalala ni Jordan ang nangyari kinaumagahan at sinabing, dapat nahulaan mo ang relasyon sa pagitan ng manager ng tindahan, si Miss Monroe, at ng kapatid kong si Jamie, tama ba? Naalala ko kung paano ko naisip na ikaw ang babae ni Jamie noong una kitang makilala sa cafe sa New York City. I know him too well. Siguradong hindi niya bibitawan ang isang magandang babae kapag nakilala niya. Either way, bukod sa ibinato ka sa akin, hindi ka niya binubuli or what? Wala naman akong ibang intensyon. I just want to say na kapag nabuli ka niya, bubugbugin ko siya kapag nakita ko siya ulit. Nang marinig ang pangalan ni Jamie, nanatiling kalmado si Loren at sinabing, hindi, ginagalang pa rin ako ni Jamie. At saka, hindi ako babae na madaling makisama sa sinumang lalaki. Nang marinig ito, nagmamadaling nagpaliwanag si Jordan, syempre, alam kong hindi at hindi ko sinasadya yon. Mangyaring huwag makakuha ng maling ideya. Gayunpaman, sinabi ni Loren, hindi ko rin ibig sabihin ang iniisip mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Medyo nataranta si Jordan. Ano ang ibig niyang sabihin, kung gayon? Biglang naramdaman ni Loren na ibahin ang usapan. Pumikit siya at sinabing, medyo pagod din ako. Gisingin mo ako pag uwi natin. Pumikit si Loren. Hindi malinaw kung talagang tulog siya o nagpapanggap lang. Gayunpaman, habang naghihintay na maging berde ang ilaw ng trapiko, sinulyapan ni Jordan sina Loren at Chloe, nakitang sila ay talagang maganda at kaibig-ibig. Hindi napigilan ni Jordan na palihim na kunan sila ng litrato at ay save ito sa kanyang telepono. Sa sandaling pinindot niya ang shutter button, malinaw na naramdaman ni Jordan ang banayad na pagbabago sa ekspresyon ni Loren. Napagtanto ni Jordan na nagpapanggap si Loren na natutulog. Mukhang may tinatago pa sa akin si Loren. Gayunpaman, lahat ay may mga lihim. Si Jordan mismo ay nagmula sa isang misteryosong pamilya, at kahit ang mga sikreto ng kanyang pamilya ay inilihim sa kanya. Kaya, hindi niya nakita na kailangan pang usisain at alamin ang sikreto ng nobya ng ibang lalaki. Matapos pauwiin ang dalawa, naghanda si Jordan ng masaganang tanghalian para sa kanila bago pinaandar ang sasakyan pabalik sa tindahan ng laruan upang ibalik ito kay Miss Monroe. Pagkatapos ay sumakay siya sa subway upang magtrabaho. Hindi nagtagal, 11:30 ng gabi, araw-araw na nagpatrolya sina Jordan at Jay habang nakikipag-chat sa kanila ang lasing na si Steve. Biglang narinig ni Jordan ang boses ni Chloe. Daddy! Kasunod ng boses, lumingon siya at nakita niya si Chloe na tumatakbo palapit sa kanya. Chloe! Nagulat si Jordan na pumupunta dito sina Chloe at Loren sa sobrang gabi dahil matagal nang sarado ang mall. Nakaponytail ang buhok ni Loren at nakasuot siya ng dark down jacket at isang peres ng black skinny jeans na nagpatingkad sa kanyang mga balingkinitang binti. Umiti siya at naglakad. Hindi ko alam kung anong meron kay Chloe ngayon pero ayaw niyang matulog kahit paano ko siya suyuin. Pinilit niyang bisitahin ka. Napangiti si Jordan, tuwang-tuwa nang marinig kung gaano siya na-miss ng kanyang anak. Patunay iyon na bumubuti na ang relasyon nila ni Chloe. Nakahawak sa kamay ni Jordan, itinuro ni Chloe ang isang fountain sa labas ng mall na nasa harapan niya. Sabi niya, Daddy, gusto kong dalhin mo ako roon para maglaro. Si Jordan ay inilagay sa isang lugar. Siyempre, natutuwa siyang makipaglaro kay Chloe, ngunit nagtatrabaho pa rin siya. Ang manager, na amoy alak, ay nagwagayway ng kanyang kamay at bumulalas, Jordan, makipaglaro ka sa iyong anak. Hayaan mo si Jay na gawin ang trabahong mag-isa. Nagmamadaling sinabi ni Chloe, Daddy, paligsahan natin. Kung sino ang mauunang makarating doon ay mananalo. Nagsimulang tumakbo si Chloe pagkatapos sabihin yon at, nang hindi na umimik pa, nagsimulang makipagkarera si Jordan sa kanya. Habang pinapanood silang mabilis na umalis, umiti si Loren sa kasiyahan at naghanda na maglakad ng dahan-dahan. Sa sandaling lumagpas si Loren kay Steve, nanigas siya sa kinatatayuan nang maamoy niya ang bango ng kanyang shampoo at ang bango ng katawan nito, at nakita niya ang kanyang napakagandang kagandahan sa gabi.
Paano magkakaroon ng ganito kagandang babae sa mundo? Kakainom lang ni Steve ng maraming alak habang kumakain kasama ang kanyang mga kaibigan. Gaya nga ng kasabihan, ang alak ay likidong tapang. Si Steve ay nananaginip tungkol kay Lauren at pinagpapantasyahan siya mula noong huling beses niya itong nakilala. Napangiwi pa siya nang maisip ang kagandahan ni Lauren. Sa pagkakataong ito, muli niyang nakatagpo si Lauren sa kanyang lugar sa 10 oras ng gabi. Pakiramdam niya ay isa itong magandang pagkakataon. "Hey, Lauren," biglang tawag ni Steve sa kanya. Huminto si Lauren at tumingin kay Steve. Nagkunwaring seryoso si Steve at nagtanong, "Gabi na. Paano kayo nakarating dito?" Sumagot si Lauren ng totoo, "Ako ang nagmaneho." Nagtanong muli si Steve, "Saan mo ipinarada ang iyong sasakyan?" Itinuro ni Lauren ang isang parking space sa harap niya at sinabing, "Ayan." Biglang nagkunwaring nataranta si Steve at sinabing, "Hoy, hindi mo pwedeng iparada ang sasakyan mo doon. Darating ang construction team para ayusin ang kalsada mamaya. Bakit hindi ka magmaneho papunta sa fountain area? Mas madali rin para sa iyo na umalis mamaya, baka ang iyong anak ay maglakad ng masyadong malayo." Alam ni Lauren na siya ang manager ng security department na may ilang otoridad, kaya sinabi niya, "Hindi iyon masyadong angkop, hindi ba?" Ikinaway ni Steve ang kanyang malaking kamay at sinabing, "Okay lang. Sasamahan kita roon para i-drive ang sasakyan mo." Napatingin naman si Lauren kina Jordan at Chloe na nakatakas na pero wala siyang hinala kaya sabay siyang naglakad kasama si Steven. Gayunpaman, hindi pumunta si Steve sa paraan ng pagdating ni Lauren at sa halip ay itinuro ang isa pang kalsada. Sabi niya, mas malapit ang rutang ito at mas maliwanag dito. Sinundan siya ni Lauren, ngunit wala siyang natuklasang kakaiba. Gayunpaman, lumabas na ang kalsadang ito ay magpapahintulot lamang sa kanila na dumaan sa resting room ng mga security officer. "Lauren, ito ang personal resting room ko. Pagod ka siguro ha? Bakit hindi kita isama doon at maupo ka muna saglit?" Sa sandaling ito, biglang isiniwalat ni Steve ang kanyang masamang intensyon. Nagmamadaling tumanggi si Lauren, "Hindi, Steve, maaari kang magpahinga habang ako naman ay ililipat ng aking sasakyan ng mag-isa. Hindi ko kailangan na samahan mo ako." Napagtanto ni Lauren na may mali, ngunit dahil matyaga siyang hinikayat roon si Steve, paano niya ito madaling hinayaan? Hinatak ng manager ang braso ni Lauren at kinaladkad patungo sa resting room. "Halika, umupo sandali at uminom ng isang tasa ng tsaa. Hindi ito magtatagal." May malisyosong ngiti sa labi, kinaladkad ng manager si Lauren sa resting room bago agad nilock ang pinto. Pagtingin sa Malaferry na si Lauren, walang tigil ang paglalaway ni Steve. "Lauren, ang ganda mo talaga. Nabuhay ako sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nakakita ng ganoon kagandang babae na may napakagandang figure. Paano kung samahan mo ako?" Patuloy na naglalakad si Steve papunta kay Lauren habang nagsasalita ito. Agad na nagpanik si Lauren at nagpatuloy sa pag-atras hanggang sa makarating siya sa isang sulok kung saan wala nang puwang para sa kanya para umatras pa. Siya ay mula sa ise, kung saan karamihan sa mga babae ay medyo matigas. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Brad, ay maaaring makipaglaban sa 5 tao ng mag-isa. Mahilig din si Lauren sa skiing at iba pang sports, ngunit mula nang ipanganak niya si Chloe, naging full-time na ina siya at tumigil sa pag-ehersisyo ng ilang taon. Kung tutuusin, si Lauren ay isang babae at walang paraan na makakaharap niya ang isang nasa hustong gulang na tulad ni Steve, na isa ring security officer. Kaya naman, sinabi ni Lauren, "Steve, alam kong umiinom ka, kaya hindi ka masyadong matino ngayon. Buksan mo ang pinto at palabasin mo ako, at magpapanggap akong hindi nangyari ang bagay na ito, okay?" Ngumiti si Steve at nagtanong, "Pakawalan ka? Hindi mangyayari yon. Paano ko palalampasin ang napakagandang pagkakataon? Lauren, bakit hindi ka matulog sa akin minsan at itataas ko ang sweldo ng asawa mo?" Akala talaga ng hangal na si Steve na sina Jordan at Lauren ay mga ordinaryong tao at magagamit niya ang kanyang kapangyarihan at otoridad bilang manager ng security department para patulugin ang asawa ng kanyang nasasakupan. Sabi ni Lauren, "Steve, tingnan mo nang mabuti ang mga damit ko. Tingnan mo ang bawat piraso ng damit ko. Bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang libong dolyar. Hindi ako mula sa isang ordinaryong pamilya at hindi rin si Jordan. Nandito siya para magtrabaho. Hindi kami ordinaryong tao. Kung maglakas loob kang sumubok ng anumang nakakatawa, kailangan mong pasanin ang malubhang kahihinatnan.
Lasing na lasing si Steve na hindi niya matukoy kung mayaman si Lauren o hindi. Yun paano kung mula ka sa isang mayamang pamilya? Napakaganda mo. Wala akong pakialam na makulong ng ilang taon. Sa sandaling ito, dumating na sina Jordan at Chloe sa fountain. Lumingon naman si Jordan, only to realize na hindi na sila naabutan ni Lauren. Pambihira. Nasaan si Lauren? Medyo nag-alala si Jordan, at sinabi niya kay Chloe, "Baby, stay here, don't move around. I'll go get mommy to come here and play with you, okay?" Okay. Napakamasunurin ni Chloe. Naglakad pabalik si Jordan, ngunit wala pa rin si Lauren. Kaya tinawagan niya si Lauren. Sa sandaling tumulog ang kanyang telepono, narinig niya ang malakas na bulalas ni Lauren. "Jordan, halika iligtas mo ako dali." "Bitch, how dare you call him?" Sabay na narinig ni Jordan ang boses ni Lauren at Steve. Damn! Matapos ang nakalipas na 2 araw ng pakikipag-ugnayan kay Steve, masasabi ni Jordan na hindi siya mabuting tao. At saka, marami siyang nainom na alak ngayon, kaya alam ni Jordan na baka mapahamak niya si Lauren sa kalasingan. "Lauren!" Mabilis na tumakbo si Jordan patungo sa resting room para sa mga security officer. Napakabilis niya na para siyang multo na tumatawid. Tumakbo si Jordan patungo sa resting room na parang gumagawa ng 100-meter race, sinisipa ang nakalock na pinto. Sa sandaling ito, nakikipag-away si Steve kay Lauren. "Bastard, may death wish ka." Kinaladkad ni Jordan si Steve at saka sinuntok sa mukha. Bang! Matapos siyang suntukin ng suntok, hindi pa rin nasisiyahan si Jordan at muli siyang sinuntok. Nagawa ni Jordan na mawalan ng malay si Steve sa pamamagitan lamang ng 2 matigas na suntok. Gayunpaman, hindi tumigil si Jordan at sa halip ay patuloy siyang hinampas. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling lumapit si Jay, at dali-daling hinila si Jordan nang makita niyang namamaga ang mukha ni Steve at may mga pasa. Galit niyang hinila si Jordan at napabulalas, "Jordan, itigil mo na ang paghampas sa kanya. Kung patuloy mo siyang sinaktan, mamamatay siya." Galit na galit si Jordan. "Dapat mamatay ang halimaw na ito." Sabi ni Jay, "Huwag kang maging walang ingat. Kung bugbugin mo siya hanggang mamatay, kailangan mo ring makulong. Wala nang magpoprotekta sa iyong asawa at mga anak." Si Jay at Steve ay may mabuting pakikitungo sa isa't isa, at mas matagal nang kilala ni Jay si Steve kaysa kay Jordan, kaya alam niya kung anong uri ng tao si Steve. Tumingin siya at alam niya kaagad na sinusubukan ni Steve na kumawala sa asawa ni Jordan. Tinuro ni Jay si Lauren at sadyang pilit na ginugulo si Jordan. "Jordan, tingnan mo kaagad si Lauren at tingnan kung bakit siya nanginginig. Siguradong nabalisa siya. Bilisan mo siyang aliwin." Pagdating ni Jordan ay tinuon na lamang niya ng pansin ang pagbugbog kay Steve at sa kanya lang napansin si Lauren na nakayuko sa isang sulok habang nakayakap sa kanyang mga tuhod at walang tigil na nanginginig ang katawan habang walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Lauren, okay ka lang?" Sa kabutihang palad, dumating si Jordan sa oras at hindi hinayaan ang halimaw na si Steve. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Steve ay natakot kay Lauren gayunpaman. Habang inaalo ni Jordan si Lauren, dali-dali din kinaladkad ni Jay si Steve palabas. Sa sobrang tagal niyang bugbugin ni Jordan, baka napilayan si Steve kahit hindi mamatay. Nang makitang hindi matatag ang emosyon ni Lauren at blanko ang kanyang tingin, habang patuloy na nanginginig ang kanyang katawan, agad na inilabas ni Jordan ang kanyang personal medicine box. Ang mga gamot sa kahon ay pawang bihira sa mundo at hindi bukas para ibenta sa publiko. Tanging ang Stiles ang makakakuha ng mga gamot sa pamamagitan ng ibang mga channel. Mayroong ilan para sa pagpapagaling ng mga sakit at ang ilan ay para sa pananakit ng iba. Kumuha si Jordan ng puting tableta na talagang pampakalma na magpapakalma ng emosyon ng isang tao. "Lauren, inumin mo ang gamot na ito at gaganda ang pakiramdam mo." Ibinigay ni Jordan ang tableta kay Lauren, ngunit hindi niya ito ininom at sa halip, tila may naalala. Gamot-gamot. Nataranta si Lauren, kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Sa ganoong pagkakataon, naisip ni Jordan na tatawagin ni Lauren ang kanyang pamilya, ngunit sa kanyang pagtataka. "Airgale, dali-dali at iligtas ako." Si Airgale. Siya ba ang personal na doktor ni Lauren? Hindi nakakagulat na magkaroon ng personal na doktor ang mayayamang taong ito. Nang makitang nakayuko pa rin si Lauren sa sulok ng kwarto at ayaw gumalaw, dali-dali namang dinala ni Jordan si Chloe.
Gayunpaman, pagkalapit ni Chloe, hinawakan lang ni Loren ng mahigpit si Chloe sa kanyang mga braso habang nananatili sa sulok. Sa sandaling ito, biglang namulat si Jordan. Baka may karamdaman si Loren. Hindi nagtagal, mabilis na humakbang ang isang gwapo at mukhang matalinong may salamin na mga 30 taong gulang. Miss Howard. Kamusta ka, Miss Howard? Nakasuot ng puting coat ng doktor ang lalaki, kaya naisip ni Jordan na dapat ay si Airgale siya, na tinawagan ni Loren. Airgale? Nang makitang dumating na si Airgale, biglang nakaramdam ng seguridad si Loren. Si Airgale ay tumingkayad sa lupa, tiningnan si Loren, at pagkatapos ay lumingon para tingnan si Jordan. Ano ba talaga ang nangyari? Totoong sinabi ni Jordan, ngayon lang, sinubukan ng manager ng security department dito na labagin si Loren, pero pinigilan ko sila sa oras. I think she suffered a huge emotional blow, so she's cowering in the corner and tumangging to come out. Tumahol si Airgale na may galit na galit, damn it. How dare just security department manager na ipatong ang kanyang mga kamay sa apo ni Mr. Howard na. Habang sinabi iyon ni Airgale, kumuha siya ng isang kahon ng gamot mula sa kanyang bulsa at sinabi kay Loren, Miss Howard, mangyaring uminom ng sedative pill. Napakasunod-sunod ni Loren at masunurin siyang uminom ng tableta. Siguradong sigurado si Jordan na tiyak na hindi maikukumpara ang tableta na ibinigay sa kanya ng doktor sa kakalabas lang niya. Gayunpaman, mas nagtiwala si Loren sa doktor at lubos na umaasa sa kanya. Pagkatapos inumin ni Loren ang gamot, tinulungan siya ni Airgale na tumayo at sinabing, dadalhin ko siya kaagad sa ospital para magamot. Nang makita ito, medyo nakaramdam ng selos si Jordan. Hayaan mo akong tulungan siya. Gayunpaman, agad na pinabulaanan ni Airgale, Miss Howard ay hindi maaaring hawakan ng isang hindi kilalang tao. Ikaw ang bodyguard ng mga Howard, tama? Pakisama ang kanyang anak na babae at sumama sa akin. Ang aking sasakyan ay nasa harap. Hindi ibinunyag ni Jordan ang kanyang pagkakakilanlan kay Airgale at sa halip ay pumasok sa loob ng sasakyan kasama si Chloe. Medyo natakot si Chloe. Pagkasakay sa sasakyan, nakaupo lang siya nang hindi umiimik habang hawak-hawak ni Jordan ang kamay niya para bigyan siya ng seguridad. Sa kabilang banda, si Loren, na nakaupo sa passenger seat, ay nakasandal pa rin sa pintuan sa sobrang insecurity. Sa daan, patuloy siyang inaaliw ni Airgale sa salita. Hindi nagtagal, nagmaneho si Airgale sa isang lugar na tila isang pribadong ospital. Pagkatapos magmaneho papunta sa parking lot at iparada ang kotse, tinulungan ni Airgale si Loren na lumabas ng kotse. Inilabas din ni Jordan si Chloe sa sasakyan, at sa kanya lang napansin ang pangalan ng ospital na nakalagay sa karatula sa tabi ng garden. Pinangalanan itong Peace Hospital. Masasabi ni Jordan na hindi ito isang regular na malaking ospital, kaya tinanong niya si Airgale, anong klaseng doktor ka? Sinabi ni Airgale ng buong kumpiyansa, ako ang pinakamahusay na psychiatrist sa buong ISE. Hindi sa buong iya. Pagkatapos sabihin yon, dinala ni Airgale si Loren sa gusali at pagkatapos ay sa kanyang pribadong opisina. Ang kanyang silid sa opisina ay lubhang maluho at kakaiba, isa na hindi matagpuan sa ibang ospital. Nabigla si Miss Howard ngayon at kailangan ko siyang i-hypnotize ngayon para mabilis siyang makapagpahinga. Mangyaring ilabas ang iyong anak saglit. Sabi ni Airgale kay Jordan. Ayokong malayo kay mommy, sabi ni Chloe. Hindi rin gustong iwan ni Jordan si Airgale kasama si Loren. Nadiskubre niyang sobrang close silang dalawa at mas alam ng doktor ang kalagayan ni Loren kaysa kay Jordan. Sa ilang kadahilanan, si Jordan ay talagang nakaramdam ng kaunting selos. Tahimik na sinabi ni Jordan, Airgale, pasensya na, wala akong tiwala sa'yo. Sa sandaling ito, kinuha ni Airgale ang isang remote control at itinutok ang bintana, pagkatapos ay pinindot niya ang isang pindutan. Noon lang napagtanto ni Jordan na maaaring ayusin ang transparency ng bintana. Sinabi ni Airgale, maaari kang tumingin sa bintana. Sa sandaling ito, sa wakas ay inilabas ni Jordan si Chloe at tumayo silang dalawa sa labas ng bintana, habang nakatutok ang kanilang mga mata sa silid sa buong oras. Sa kabilang banda, sinabi ni Airgale kay Loren na humiga sa sobrang komportableng sopa, pagkatapos ay sinimulan niya itong ihipnotismo. Hindi nagtagal, ipinikit ni Loren ang kanyang mga mata at nahulog sa isang malalim na antok. Binalot ni Airgale ng kumot si Loren at saka lumabas ng kwarto. Na-notify mo na ba ang Howards? Tanong ni Airgale kay Jordan.
Umiling si Jordan at sinabing wala akong numero ng telepono nila. Nagulat si Ergele at nagtanong siya, paano ito posible? Hindi ba ikaw ang bodyguard ng mga Howard? Sa sandaling ito, nagkusa si Chloe na sabihin, hindi siya bodyguard kundi isang security officer na ama ko. Anong sabi mo? Biglang nagulat si Ergele. Noon lamang naibunyag ni Jordan ang kanyang pagkakakilanlan. Ako ang biyolohikal na ama ni Chloe. Agad na nagalit si Ergele. Kaya ikaw ang bastos na nanakit kay Miss Howard noon. Kumunot ang noo ni Jordan at nagtanong, paano mo nalaman ang tungkol dito? Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa reputasyon ni Loren at ng mga Howard, imposibleng malaman ito ng mga ordinaryong tao. Sa halip na magpaliwanag, pinagpatuloy ni Ergele si Jordan, alam mo ba kung gaano mo sinaktan si Miss Howard noon? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana magkakaroon ng ganitong karamdaman si Miss Howard ngayon. Kriminal ka, tuturuan kita ng magandang leksyon para kay Miss Howard. Sa isang saglit na galit, itinaas ni Ergele ang kanyang kamao at inihampas ito patungo sa Jordan. Gayunpaman, hindi umiwas si Jordan at sa halip ay hinawakan ng isang kamay ang pulso ni Ergele, dahilan para hindi siya makakilos. Sinabi ni Jordan, Ergele, ang iyong mga kamay ay mabuti para sa pagpapagaling ng mga pasyente, ngunit ang pakikipag-away ay hindi ang iyong kakayahan. Sa account na labis kang pinagkakatiwalaan ni Loren, hindi kita papatulan, ngunit kailangan mong sabihin sa akin ang lahat tungkol kay Loren at ang kanyang kalagayan. Gustong malaman ni Jordan kung ano ang mali kay Loren at ang dahilan ng kanyang matinding reaksyon. Gusto niyang malaman kung may kinalaman ba ito sa kanya. Nasasaktan si Ergele dahil sa lakas ng pagkakahawak sa kanya ni Jordan. Sinulyapan niya si Chloe at nagtanong, ayaw mong suriin ang iyong maluwalhating nakaraan sa harap ng iyong anak, hindi ba? Tinapik ni Jordan ang ulo ni Chloe at sinabing, Chloe, nabigla si mommy kanina at tulog na. Pumasok ka sa loob at matulog sa tabi niya saglit, okay? Okay. Napakabait at masunurin ni Chloe. Tahimik siyang pumasok at umupo sa isa pang upuan para tingnan si Loren na mahimbing na natutulog. Si Chloe talaga ang pinakamatinong anak sa mundo. Emosyonal na sabi ni Ergele bago nagpatuloy, sumama ka sa akin. Dinala ni Ergele si Jordan sa katabing silid at pagkatapos ay hinawi ang mga kortina. Pagkatapos ay binuksan niya ang bintana at nagsindi ng sigarilyo. Hindi napigilan ni Jordan na magtanong, ano nga ba ang relasyon niyo ni Loren? Bakit ang dami mong alam tungkol sa kanya? Hinila ni Ergele ang kanyang sigarilyo bago sinabing, ang pangalan ko ay Matt Gale at ako ang personal na psychiatrist ni Miss Loren. 4 na taon na ang nakalilipas, espesyal na inimbitahan ako ni Brad, ang sayo ng Howards, at hiniling sa akin na gamutin si Miss Loren. Noong oras na yon, si Loren ay nasa isang kahila-hilakbot na estado. Siya ay wala sa anorexic at tumangging kumain. Siya rin ay dumanas ng talamak na bangungot at, syempre, ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sa pag-isip ng estado ni Loren noon, labis na galit si Matt kay Jordan. Malaking simpatya ang naramdaman ni Jordan kay Loren dahil wala siyang alam sa mga pinagdaanan ni Loren. Sinabi ni Matt, sinubukan ko ang maraming paraan upang mayahon siya sa kanyang pagkalugmok at malagpasan ang trauma, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Kaya, sinubukan ko ang isang paraan na binanggit ng aking guro noon na maaaring magagawa. Agad namang nagtaka si Jordan tungkol sa dalawang bagay. Ang isa ay kung sino ang guro ni Matt. Sa kabila ng murang edad, talagang naglakas loob si Matt na sabihin na siya ang pinakamahusay na psychiatrist sa VIA at mayroon din siyang kahanga-hangang opisina. Nag-aral din si Jordan sa United States, kaya naisip niyang kilala niya ang guro ni Matt. Ang isa pang tanong, syempre, ay isa na sabik na gustong malaman ni Jordan. Anong paraan ang ginamit mo? Napabuntong hininga si Matt at sinabing, hindi ko talaga dapat ginamit ang pamamaraang ito at talagang pinagsisisihan ko ang desisyon ko ngayon. Kung hindi ko ginamit ang pamamaraang iyon, hindi magkakaroon ng kakaibang sakit si Miss Loren ngayon at maaaring matagal na siyang nakapagsimula ng isa pang kasal ng masaya. Sa kabilang banda, naiinip na sumigaw si Jordan, sabihin mo kaagad sa akin, anong paraan ang ginamit mo? Mariin na tinitigan ni Matt si Jordan habang ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri ay mabilis na nag-aapoy, ang usok nito ay patuloy na umaalingaw at umiikot sa kanyang kamay. Makalipas ang mahigit 10 segundo, sa wakas ay sumagot si Matt kay Jordan. Sinabi ko kay Loren na ihinto ang pagkapuot sa iyo at tratuhin ka bilang isang manloloko at isang rapist.
Sa halip, sinabi ko sa kanya na tratuhin ka bilang Huminto muli si Matt, tila nag-aatubili na sabihin ang totoo. Gayunpaman, labis na nababalisa si Jordan, at hinawakan niya si Matt sa kanyang kwelyo bago tumahol, "Treat me as what? What have you telling Lauren to treat me as in the last 4 years? Speak." Si Jordan ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga dahil siya ay labis na nababagabag sa bagay na ito. Napalunok si Matt ng laway at gumuhit as the perfect lover. Natigilan si Jordan matapos marinig ang mga salitang "the perfect lover." Unti-unti niyang niluwagan ang pagkakahawak niya sa sando ni Matt. Natigilan si Jordan sa mismong lugar at bumulong sa sarili, "perfect lover." Akala niya ay sasabihin ni Gale kay Lauren na tratuhin siya bilang isang manloloko na nakagawa ng karumal-dumal na krimen, kaya hindi inaasahan ni Jordan na sasabihin niya kay Lauren na tratuhin siya bilang perpektong magkasintahan. Ipinaliwanag ni Matt, sa oras na yon, imposibleng ganap na makalimutan ni Lauren ang hindi kasiyasyang pangyayari. Ang tanging solusyon ay baguhin ang paraan ng pag-unawa niya sa insidente, at lalo na ang paraan ng pagtingin niya sa iyo. Kung hindi ka na niya nakikitang manloloko at isang estranghero na nakagawa ng krimen, kundi bilang kanyang kasintahan, ang kanyang magiging asawa, ang mahal niya sa buhay, at ang taong pinakamalapit sa kanya, magiging madali para sa kanya na tanggapin ang pangyayaring ito. Kaya, nag-hypnotherapy ako sa kanya araw-araw, at habang hina-hypnotize siya, tinapik ko ang kamalayan niya para tuluyan niyang mabago ang tingin niya sa iyo. Niluwalhati kita bilang ang pinakaperpektong lalaki sa mundo at ang lalaking pinakamamahal niya. Niluwalhati ko rin ang insidenteng iyon bilang isang maliit na biro at libangan sa pagitan ng magkasintahan na pareho ninyong ikinatutuwa. Sa totoo lang, ang pamamaraang ito ay tulad ng memory implant sa Inception. Hindi ako kumpiyansa tungkol dito noong una, ngunit sa aking pagtataka, ang consciousness guidance ay natuloy ng maayos. Isang linggo lang bago niya matanggap na ikaw ang perfect lover niya. Sa pakikinig sa paliwanag ni Matt, hindi rin maiwasan ni Jordan na maalala ang eksena noong una silang magkita. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit walang sama ng loob sa kanyang mga mata noong una kaming nagkita sa Cafe Nostalgia sa New York at tila nasasabik pa siya. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit hindi siya tinanggihan at hindi siya tumanggi nang magkunwari akong hinalikan siya sa cave noong isang araw. Lumalabas na sa lahat ng mga taon na ito, tinatrato niya ako bilang kanyang perpektong manliligaw at nakikita ako bilang kanyang kasintahan. Noon lamang naunawaan ni Jordan ang katotohanan ng bagay na yon. Hindi dahil sa kagandahang loob ni Lauren na hindi niya hinarap ang insidenteng iyon, lalo na't nagmura siya o nagkaroon ng mga espesyal na anting-anting. Bagkus, ang kamalayan at pangunawa ni Lauren sa pangyayaring iyon ay nabago. Matapos hilahin ang kanyang sigarilyo, tumingin si Matt kay Jordan at sinabing, "Kapag ginabayan ko ang kanyang kamalayan, naging perpektong kasintahan ka niya, ngunit hindi ka na niya muling makikita. Hindi lang dapat hindi ka niya makita, wala rin siyang naririnig na balita tungkol sa iyo. Dahil sa kanyang puso, isa ka ng perpektong bagay, samantalang sa katotohanan, maaari kang isang walang kwentang bagay. Kapag nagkaroon ng kaibahan, ang patnubay ng kamalayan ay maaaring gumuho at masira. Gayunpaman, si Miss Lauren ay lihim na nagmamasid sa iyo sa nakalipas na 2 taon, at kahit na nakilala ka kamakailan, ngunit himalang, ang patnubay ng kamalayan ay nakakagulat na perpekto pa rin. Walang bahid ng pinsala, at mas naging matatag. Hindi napigilan ni Matt na humila ulit sa kanyang sigarilyo at sinabi kay Jordan, "Bagaman ayaw ko ring aminin, ngunit ikaw nga ang pinaka-namumukod tanging at perpektong lalaking nakita ko sa mundong ito." Si Matt ay hindi gustong purihin si Jordan, ngunit talagang hinangaan niya si Jordan. Anong uri ng tao, eksakto, ang maaaring ganap na magkasya sa mga katangian ng kathang-isip na tao na nabuhay sa pantasya ni Lauren? Nakita ni Matt si Jordan sa laman ngayon at may naunawaan. Sa katunayan, ang Jordan ay namumukod tangi sa lahat ng aspeto, maging ito ay hitsura, background ng pamilya, mga kakayahan, karakter, panlasa, o estilo. Kaya, siya ay talagang isang figura na hindi maaaring maakit ng sinumang babae. Tanong ni Jordan, "Gale, sinabi mo lang na may sakit si Lauren, pero ano ang ibig mong sabihin? Bakit napakatindi niyang reaksyon nang may nagtangkang magpalaya sa kanya? Bakit tumagal ang reaksyon?" Napabuntong hininga si Matt at nagpaliwanag, tulad ng sinabi ko kanina, napagdesisyonan na niya na ikaw lang ang manliligaw at kapareha niya, kaya imposibleng tumanggap siya ng ibang lalaki. Kung ang isang tao ay sumubok na sa pilitang angkinin siya, siya ay magiging mas malakas kaysa sa ordinaryong tao,
dahil ito ay magpapaalala sa kanya ng hindi kasiyasyang pangyayari 4 na taon na ang nakakaraan, at ang tinutukoy ko ay ang katotohanan na nakita niya bago ang gabay ng kamalayan. Lagi nang alam ni Loren kung ano talaga ang nangyari at hindi mo siya boyfriend. Mahusay niyang kontrolin ang balanse ng dalawa. Kung ang isang tao ay puwersahang angkinin siya, iyon ay masisira ang balanse. Hindi malinaw ang mga salita ni Matt at hindi masyadong naintindihan ni Jordan. Kaya, maigsi na sinabi ni Matt, sa madaling salita, ikaw lang ang lalaki sa mundo na makakasama ni Miss Loren. Hindi pwede ang ibang lalaki. Laking gulat ni Jordan kaya napaatras siya, nabigla sa katotohanan. Si Loren ay ang iginagalang na nangungunang kagandahan ng AC, na mayroong hindi mabilang na mga manliligaw at hindi mabilang na mga lalaki na mapagpipilian. Gayunpaman, maaari lamang niyang piliin si Jordan. Hindi nakakagulat na hindi siya pumunta para sa isang blind date na isinaayos ng kanyang pamilya para sa kanya. Noon lang naintindihan ni Jordan ang mga dahilan ni Loren. Hindi sa siya ay malayo at malamig o hindi siya handang makalimot sa pangyayari at tumanggap ng bagong relasyon. Ito ay dahil hindi niya kaya. Ang kanyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na tumanggap ng ibang lalaki. Tila nakaukit si Jordan sa katawan ni Loren dahil may parte sa kanya na mawawala kapag nawala si Jordan. Iyon ay isang napakalaking dagok kay Loren. Tila nakaukit si Jordan sa katawan ni Loren. Bakit hindi sinabi sa akin ng hangal na babaeng iyon, Loren, ang tungkol dito? Hindi na kayanan ni Jordan na pahirapan si Loren. Iniisip kung paano siya tahimik na minahal at tinatrato ni Loren bilang perpektong magkasintahan nitong mga nakaraang taon, hindi niya maiwasang maawa sa kanya. Sa nakalipas na 3 taon, siya ang naging live-in na manugang ng Camden. Kung alam niya lang kanina, mas nakipagkita siya kay Loren. Biglang naisip ni Jordan ang kasal nina Loren at Chris kaya nag-aalala siyang nagtanong, sabi mo ang sakit ni Loren ay imposibleng makipagrelasyon siya sa mga lalaki maliban sa akin, pero pupunta na siya ngayon. Magpakasal kay Chris ni. Galit na si Matt kaya itinapon niya ang kanyang sigarilyo sa lupa at malakas na sinabi, hindi maaaring magpakasal si Miss Howard sa ibang lalaki maliban sa iyo. Lalo na hindi ang mga sayon tulad ni Chris Hank. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni Miss Howard, talagang imposible para sa kanya na magkaroon ng isang normal na kasal kay Chris. Kung si Chris ay mula sa isang pamilya na may mababang katayuan o sa kanyang live-in na asawa, maaaring malutas ni Miss Howard ang issue sa pamamagitan ng pagtulog sa isang hiwalay na silid mula sa kanya. Ngunit siya ay isang Hank at hindi niya tatanggapin ang kahilingan nito na matulog sa magkahiwalay na silid. Napabuntong hininga si Matt at hindi napigilang humihit ng panibagong sigarilyo. Sa nakalipas na ilang taon, si Miss Howard ay walang balak na magpakasal at ilang beses na niyang sinabi sa akin na mag-isa siya sa buhay na ito sa kanyang mga pantasya tungkol sa iyo. Ngunit, 2 araw na ang nakalipas, inihayag niya ang kanyang kasal ng walang babala. Hindi ko talaga maisip ito. Naningkit ang mga mata ni Jordan habang walang magawang nakasandal sa dingding at sinabing, pinili niyang magpakasal dahil sa akin. Ano? Ikaw na naman ba ang sanhi nito? Tila labis na nag-aalala si Matt kay Loren at naisip ni Jordan na marahil ay hindi lamang ito limitado sa pag-aalala mula sa isang doktor hanggang sa isang pasyente. Napakaganda ni Loren na walang sinumang lalaki ang makakalaban sa kanyang alindog. Galit na sabi ni Matt, bagaman alam kong hindi kita matatalo, gusto pa rin kitang suntukin. Si Matt ay talagang matapang at walang pakundangan na inihampas ang kanyang kamao kay Jordan upang tamaan siya, kahit na alam niyang si Jordan ay napakatigas at malakas. At saka, ang lakas niya ay hindi man lang nakasakit o nakaistorbo kay Jordan, at walang pakialam si Jordan sa magaang suntok mula kay Matt. Umasa pa nga si Jordan na maabutan pa siya ng ilang beses para mabawi niya ang pinsalang ginawa niya kay Loren. Sabi ni Matt, kung lalaki ka pa, dapat pakasalan mo si Loren. Pananagutan mo siya sa halip na hayaan siyang magpakasal sa ibang lalaki. Hindi siya magiging masaya sa pagpapakasal sa ibang lalaki maliban sa iyo. Sa katunayan, single din si Matt at sobrang mahal na mahal niya si Loren. Gayunpaman, sa nakalipas na 4 na taon, hindi siya nangahas na magtanim ng anumang hindi naangkop na pag-isip tungkol kay Loren at hindi kailanman nangahas na ligawan siya. Ito ay hindi dahil ang pamilya ni Loren ay iginagalang at makapangyarihan, ngunit dahil alam ni Matt na malinaw na si Jordan ang tanging taong minahal ni Loren. Walang sinabi si Jordan. Paano maaaring malaman ng mga tagalabas ang tungkol sa mga relasyon ng bawat isang tao? Kung pinakasalan niya si Loren dahil sa simpatya,
Ano kaya ang mangyayari kay Victoria? Hindi niya maaaring iligtas ang isang babae at pagkatapos ay saktan ang isa pa sa susunod na pagliko. Pupunta ako sa tabi niya. Tumayo si Jordan at lumabas ng kwarto bago pumunta sa lugar kung saan nagpapahinga si Lauren. Nakatitig pa rin si Chloe sa kanyang ina habang nakadilat ang mga mata. Nang makitang natutulog ang kanyang ina, inilagay ni Chloe ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at gumawa ng iae na galaw kay Jordan upang sabihin sa kanya na tumahimik at gawing mas magaan ang kanyang mga hakbang kapag siya ay lumakad. Baka maistorbo niya si Lauren habang natutulog ito. Labis ang loob ni Jordan para kay Lauren. Dahan-dahan siyang naglakad at lumakad na may banayad na yabag. Pagkatapos, hinawakan niya si Chloe sa kanyang mga braso. Mahinang sabi niya, "Baby, dito tayo matulog kasama si Mommy, okay?" CJ. Hindi nagtagal ay nahiga si Chloe sa mga bisig ni Jordan at nakatulog. Pagkatapos niyang makatulog, binuhat siya ni Jordan sa kama para magpahinga bago bumalik sa tabi ni Lauren. Bandang 4:00 ng umaga, biglang nagsalita si Lauren sa kanyang pagtulog. "Hindi. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan." Si Jordan ay galit na nagising at hinawakan ang kamay ni Lauren upang bigyan siya ng isang pakiramdam ng seguridad. Pagkatapos nito ay binuksan niya ang mga ilaw ng silid gamit ang isang remote control. "Okay lang, Lauren, nandito ako, huwag kang matakot." Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lauren at inaliw siya. Nagising si Lauren mula sa kanyang bangungot. At nang makita niya si Jordan nang imulat niya ang kanyang mga mata, bigla siyang yumakap sa kanyang mga bisig at tinawag ang pangalan nito. "Jordan." Habang yakap-yakap siya, tinapik ni Jordan ang balikat niya at nagpatuloy sa pag-comfort, nandito ako." Gayunpaman, pagkatapos ng ilang segundo, biglang napagtanto ni Lauren na hindi niya dapat yakapin si Jordan at sa gayon ay mabilis na umatras na may hitsura ng kahihiyan. "I'm sorry, Sinubukan ni Lauren na ipaliwanag na hindi siya dapat pumunta para yakapin si Jordan. Sa kabilang banda, patuloy na hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lauren at sinabing, "Naiintindihan ko. Alam ko ang lahat." Patuloy na hinawakan ang kamay ni Lauren at sinabing, "Naiintindihan ko." Sinabi ni Jordan, "Sinabi sa akin ni Gele ang lahat tungkol sa pagtrato mo sa akin bilang ang perpektong magkasintahan." Mabilis na binawi ni Lauren ang kanyang kamay na nahihiya. Kahit nanganak na siya, nakakahiya pa rin siya dahil babae siya. Tanong ni Jordan, "Lauren, alam kong hindi ako karapat-dapat na maging perpektong manliligaw mo, at gusto kong magpasalamat sa pagpili mong patawarin ako anuman ang nangyari sa nakaraan, at sa pagtrato sa akin bilang isang mahalagang tao sa iyong buhay. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, hindi ko nasasabihin ang tungkol sa iyo noong araw na yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga?" Ginulo ni Lauren ang kanyang buhok at sinabing, "Lagi kang may asawa o kasintahan. Mas mabibigat ka lang kung sasabihin ko sa'yo." Masyado talagang mabait si Lauren. Sinabi ni Jordan, "Sinabi sa akin ni Gele na sa iyong sitwasyon ngayon, ako lang ang taong maaari mong tanggapin ang pisikal na intimacy. You should cancel your wedding with Chris." Ang isang chauvinist na tulad niya ay hindi papayag na matulog sa magkakahiwalay na kwarto tulad niya dahil sa tingin niya ay nakakahiya ito. Sa katunayan, nababahala din si Lauren sa bagay na ito. "I'll find a suitable time to talk to him about this." Naitakda na ang petsa ng kasal at pareho kaming sikat na pamilya sa ISI. Hindi lang namin pwedeng i-cancel ang kasal kung kailan namin gusto. Pero gusto pa rin ni Jordan na ipagpatuloy si Lauren, ngunit ayaw niyang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa bagay na ito, kaya tumayo siya at sinabing, "Pupunta ako sa banyo." Nagising si Chloe ng 5:30 at sabay na lumabas ng ospital ang tatlo. Binalak ni Jordan na mag-almusal sa labas noong una, ngunit pinilit ni Jordan na siya ang maghanda ng almusal para sa kanila pagdating nila sa bahay. Dahilan, nahulaan ni Jordan na ang ideya ni Lauren ng isang perpektong magkasintahan ay dapat na isang romantikong at maselang lalaki na maghahanda ng isang marangya at romantikong almusal para sa kanya. Kaya naman, nais ni Jordan na mapagtanto ang isa sa mga pantasya ni Lauren. Gumawa si Jordan ng hugis pusong sunny side up para sa bawat isa kay Lauren at Chloe, na may isang slice ng hugis pusong tinapay sa ilalim nito, na pinalamusyan ng mga gulay sa paligid ng plato. Ito ay isang simpleng pagkain na gawa sa mga simpleng sangkap, ngunit ito ay lubhang romantiko at upscale. Ang ganda ng sunny side up. Hindi ko kayang kainin ito,
Ngumiti si Lauren. Habang masayang nag-aalmusal at nagbibiruan ang tatlo, biglang pumasok si Chris. Miss Howard, Mr. Hank is here, pagpapaalam ni Felicia na katulong. Pumasok si Chris, nakita ko lang silang tatlo na masayang nagkukwentuhan habang nag-aalmusal, sobrang sama ng loob. Malinaw na fans niya si Lauren. Nandito ka na. Nag-breakfast ka na ba? Gusto mo bang sumama sa amin, bati ni Lauren. Kung ibang normal na babae yon, malamang natatanungin siya nito kung bakit siya umalis nang walang paalam kahapon, pero halatang hindi spoiled na babae si Lauren. Gayunpaman, nagtatampo ang tanong ni Chris, Lauren, balita ko hindi ka umuwi kagabi. Tumango si Lauren at sinabing, masama ang pakiramdam ko kahapon, kaya pumunta ako sa ospital. Nagpalipas ka ng gabi sa ospital. Hindi masyadong naniwala si Chris dahil hindi naman daw may sakit o nasugatan si Lauren. Sagot ni Lauren. Ano ang tungkol sa kanya? Tanong ni Chris sabay turo kay Jordan. Hindi itinago sa kanya ni Lauren ang katotohanan. Sinamahan niya kami ni Chloe sa ospital. Dahil ang mga kampo ni Chris ay nabugbog ni Jordan sa huling pagkakataon, hindi na siya nagpadala ng sinuman upang bantayan si Jordan, kaya hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari sa pagitan ni Lauren at Jordan kagabi. Namumula ang mukha ni Chris, buong magdamag siyang nagstay sa inyo sa ospital. Siguradong hindi kayo natulog sa isang kwarto, di ba? Parehong tahimik sina Lauren at Jordan dahil sa isang kwarto nga sila nanatili. Nang makitang pareho silang hindi tumanggi, alam ni Chris na ang kanilang pananahimik ay katulad ng pag-amin na magkasama sila sa isang silid kagabi. Galit na sambit niya, fine, Lauren, you're really fans, but you slept with another man before we get married. How dare you make me cuckold? Si Chris ay isang napaka-chauvinistic na tao na nagmamalasakit sa pagmamataas ng mga lalaki. Matapos malaman na ang kanyang kasintahang babae ay aktwal na nakasama sa parehong silid ng isa pang lalaki sa ospital sa isang buong gabi, siya ay naggangalit sa galit. Sa kabilang banda, dali-daling tumayo si Lauren para magpaliwanag, Chris, kailangan mo ng konkretong pruweba bago ka magsalita. Wala ka talagang alam. Sino ka para sabihan kami ng ganyan ni Jordan? Labis din ang displeased ni Jordan at masayang nag-aalmusal silang tatlo, ngunit ang pagdating ni Chris ay nakakagambala sa ambience. Ibinaba ni Jordan ang kanyang mga kubyertos at sinabi kay Chris, kung gusto mong maging cuckold, maaari kitang gawin. Gusto mo ba? Ikaw, Lee. Galit na galit si Chris na naggangalit ang kanyang mga ngipin habang iniisip sa sarili na matalas talaga ang dila ni Jordan. Maging sa mga tuntunin ng pakikipag-away o pagtatalo, si Chris ay hindi katugma sa kanya. Dahil sa ayaw nilang magpatuloy sa pagtatalo, sumingit si Lauren, Chris, may sasabihin ako sa'yo. Malamig na yumuko si Chris at sinabing, may sasabihin din ako sa'yo. Sabi ni Lauren, punta tayo sa kwarto ko para mag-usap. Nang tingnan ang galit na ekspresyon ni Chris, nag-aalala si Jordan na baka maging pisikal si Chris kay Lauren, kaya tinawag niya ito, Lauren, tawagan mo ako kung may mangyari. Okay. Ngumiti si Lauren kay Jordan sabay tango. Pagkatapos, nagkatinginan sina Jordan at Chris na may parehong sama ng loob na titig sa kanilang mga mata. Pagdating sa kwarto ni Lauren, agad na nabighani si Chris sa nakakaakit na aroma sa kwarto at sa bango ni Lauren. Sa pagtingin sa napakagandang Lauren, naging mas malumanay ang tono ni Chris at sinabi niya, Lauren, sabay na tayong pumasok. Ano? Nagulat si Lauren na hiniling ni Chris na makipagkuhabit sa kanya bago ang kasal. Sabi ni Chris, ilang araw na lang tayo sa 1 of April. Sana mabuhay tayo ng maaga para kung magkasakit kayo o si Chloe, may padala ko agad kayo sa ospital. Ayoko nang maulit ang kagabi. Kung sakaling lumabas ito, paano ko itataas muli ang aking ulo? Ibinaba ni Lauren ang kanyang ulo at sinabing, sa totoo lang, iyon din ang gusto kong pag-usapan sa'yo. Nagtatakang tanong ni Chris, may balak ka rin bang tumira sa akin bago tayo ikasal? Buti naman. Lumipat ka kaagad sa pwesto ko. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Chris ang kamay ni Lauren para ilayo siya. Matagal nang gustong angkinin ni Chris si Lauren, na pinuri bilang pinakadakilang kagandahan kailanman. Sabik na sabik siya, kahit na malapit na siyang pakasalan ni Lauren. Buti naman kung hindi sila engaged pero ngayong may nakatakdang petsa ng kasal, grabe ang pakiramdam ni Chris nitong mga araw na ito. Nais niyang mabuhay siya sa 10 araw na ito sa fast forward at lumaktaw sa gabi ng kanilang kasal kung saan sila matutupad ang kanilang kasal. Binitawan ni Lauren ang kamay ni Chris at sinabing, nagkamali ka ng pagkakaintindi.
Gusto kitang makausap tungkol sa pagsasama pagkatapos nating ikasal. Agad namang nataranta si Chris. Ano ang pag-uusapan? Di ba tama lang na magsama ang mag-asawa pagkatapos ng kasal? Sinabi ni Loren, sana ay maaari tayong manirahan sa magkahiwalay na silid pagkatapos magpakasal. Anong sabi mo? Agad na nagalit si Chris. Stay in separate rooms? Sino sa tingin mo ako? Do you think I'm your live-in husband? I'm about to marry you gloriously, and you want to live in a separate room from me. Gaya ng inaasahan ni Loren, labis na tinanggihan ni Chris ang bagay na ito at nadama na ito ay isang malaking insulto sa kanya. Naranasan na rin ni Jordan ang sitwasyong iyon noon. 3 taon na siyang kasal kay Hailey at hindi kailanman tumuloy sa kaparehong silid nito na nagpahiya sa kanya. Isang kondisyon iyon na hindi matatanggap ng walang normal na tao. Paliwanag ni Loren, Chris, hindi ko ibig sabihin na ayaw ko sayo, but rather, I have no choice but to do so because I'm sick, so there's no way we can consummate our marriage. Ikaw may sakit ka? Walang kamalay-malay na napaatras si Chris, halatang medyo natakot. Di kaya't si Loren ay hindi kasing dalisay sa hitsura niya. Mayroon ba siyang napakakomplikadong kasaysayan ng relasyon? Ayaw ni Loren na hindi niya maintindihan at isipin siya bilang isang maluwag na babae. Kaya ipinaliwanag niya, ibig sabihin, mayroon akong sakit sa pag-isip. Mental illness. Anong klaseng mental illness, pagsisiyasat ni Chris? Ito ay isang napakakomplikadong sakit. Kung nais ni Loren na ipaliwanag ito ng malinaw kay Chris, tiyak na kailangan niyang sabihin sa kanya ang buong kwento mula pa sa simula. Ayaw ni Loren na malaman ni Chris na si Jordan lang ang taong kaya niyang tanggapin sa ngayon. Kaya, sinabi ni Loren, ito ay isang napakakomplikadong sakit na hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Anyway, isinusumpa ko sa aking pamilya na hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Talagang wala akong pagpipilian at sana ay maunawaan mo ang aking kalagayan. Matagal na tayong magkakilala ng 1 o 2 taon. Dapat kilala mo ako ng husto. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Likas na naniniwala si Chris sa karakter ni Loren. Kung hindi siya sabik na pakasalan ito. Gayunpaman, bilang nobya ni Loren, talagang gusto niyang malaman kung anong uri ng sakit ang nakuha ni Loren. Si Chris ay nasa isang dilema, iniisip sa kanyang sarili na walang kabuluhan na pakasalan si Loren kung siya ay talagang may ganoong sakit. Medyo nahihiya rin, sinabi ni Loren, I'm sorry, Chris. Kung sa tingin mo ay hindi mo ito matatanggap, maaari naming kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Hihingi kami ng paumanhin at babayaran ang Hanks. Agad na nabalisa si Chris. Cancel the engagement. No way. Alam ng lahat sa EC na ikakasal na ako at lahat ng prestihiyosong figure sa VIA ay dadalo sa kasal ko sa ika-1 ng Abril. Hinding-hindi ko hahayaang makita nila akong naging katatawanan. Nang makita kung gaano determinado si Chris na pakasalan siya, nagpatuloy si Loren, paano kung lihim kang kumuha ng ibang babae pagkatapos nating ikasal? Pumikit ako dito at hindi ako tututol hanggat ang mga Howard ay hindi malalagay sa isang lugar o mapahiya. Pumayag talaga si Loren na hayaan si Chris na magkaroon ng extramarital affair. Si Chris ay labis na nasasabik, bagaman siya ay orihinal na nilayon na gawin ang parehong, gayunpaman, napaka-ipokritang tao ni Chris, kaya agad niyang pinabulaanan, basta. Loren Howard, anong klaseng tao ang kukunin mo sa akin? Tiyak na magiging maganda ang pakikitungo ko sa iyo at itatalaga ako sa iyo ng buong puso pagkatapos nating ikasal. Paano ko naman mabibigo ka at ang pamilya mo? Pag-usapan natin ang bagay na ito sa ibang araw. Dahil masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka na. Aalis na ako. Pagkasabi noon ay tinulak ni Chris ang pinto at lumabas ng bahay ni Loren. Lumabas siya ng bahay at pumasok sa loob ng kanyang Lincoln. Sinabi niya kay Rob, tingnan ang mga medical na record ni Loren sa mga pangunahing ospital para sa nakaraang taon, hindi sa nakalipas na 3 taon. Ibalik sa akin ang lahat ng mga doktor na kanyang kinonsulta. Mr. Hank, anong balak mong gawin dyan? Gusto kong malaman kung anong uri ng sakit ang mayroon siya. Alam ni Chris na hindi lang gagawa ng dahilan si Loren para linlangin siya. Kaya, naniwala siya na talagang may sakit siya mula nang sabihin niya yon. Kaya, bilang asawa ni Loren, kailangan niyang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa kasaysayan ng relasyon ni Loren. Ang Hanks ay may malaking kapangyarihan sa EC at isang malawak na network ng mga koneksyon sa lahat ng dako,
kaya mas madali para sa kanya na suriin ang kasaysayan ng medical ni Loren at mga record ng konsultasyon sa ospital. Sa isang araw, ipinatawag ni Chris ang maraming sikat na doktor mula sa mga pangunahing ospital sa EC, na lahat ay sobrang abala at gagawa lamang ng appointment-based na mga konsultasyon sa mga ordinaryong pasyente. Gayunpaman, tinawag silang lahat sa bahay ni Chris. Gayunpaman, walang nakuhang resulta si Chris kahit isa-isa silang tanungin. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay pilit nang dinala ni Rob si Matt sa tirahan ni Chris. "Bitawan mo ako. Kidnapping ito." Nag-aatubili na naglakad si Matt, kasama ang dalawang matangkad at matipunong mandirigma na sumusunod sa likuran niya. Natagpuan ni Rob si Matt na nahulaan kung ano ang itatanong ni Chris at sa gayon ay tumanggi na pumunta, ngunit dinala siya ni Rob sa pamamagitan ng puwersa. Humalakhak si Rob at nagtanong, "Gale, I advise you to cooperate with us and be very honest." Ang mga prestihiyosong doktor sa EC, na masikat kaysa sayo, ay personal na dumating. Ikaw ay isang junior psychiatrist. Bakit ka ba napaka-snob at nagpapanggap na busy? Magtatanong lang si Mr. Hank ng ilang simpleng tanong. Sagutin mo lang ako ng tapat. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Rob ang braso ni Matt at hinila siya papasok sa sala. "Mr. Hank, nandito si Matt Gale," ulat ni Rob. Umiinom ng tsaa si Chris nang marinig iyon. Tumingin siya kay Matt at sinabing, "Gale, right. Have a seat." Malamig na bumuntong hininga si Matt at napabulalas, "Mr. Hank, kung gusto mo ng sesyon ng konsultasyon sa akin, hindi ba mas nararapat na pumunta sa aking opisina? Nag-overboard ka nang hulihin mo ako at dinala ako dito sa pamamagitan ng puwersa." Ngumiti si Chris at sinabing, "Gale, huwag kang magalit. Kailangan kong makipagkita ng higit sa 10 doktor ngayon, at lahat sila ay mula sa iba't ibang ospital. Hindi ba ako mapapagod kung kailangan kong pumunta sa bawat ospital ng personal?" Dagdag pa ni Rob, "Exactly. Hindi mo ba alam kung ano ang status ni Mr. Hank? Dahil gusto kanyang tanungin, syempre gusto niyang pumunta ka rito." Kinasusuklaman ni Matt ang pagiging dominante ni Chris, at ang pag-isip na pakasalan ni Loren ang gayong lalaki, nakaramdam siya ng labis na pag-aalala tungkol sa kanyang kasal. Umupo si Matt at hindi nasisiyahang sinabi, "Mr. Hank, itanong mo kaagad ang mga tanong mo para sa akin. May mga bagay pa akong aasikasuhin sa ospital." Diretso sa punto si Chris. "Ikaw ang personal na psychiatrist ni Loren, tama ba?" Pagkabanggit pa lang ng pangalan ni Loren, ay agad na naging maingat si Matt dahil alam niyang mula nang maglakas loob si Chris na dalhin siya rito, dapat ay alam na niya ang tungkol sa kanilang relasyon. Kaya naman, hindi na ito itinanggi ni Matt at sa halip ay tumango. "Napakagaling." Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chris at nagpatuloy siya, "Ang isang psychiatrist ay tiyak na higit na nakakaalam kaysa sa ibang doktor. Sigurado akong alam na alam mo ang kanyang kalagayan. Sabihin mo sa akin, bakit hindi niya ako magawang maging intimate?" Hindi inaasahan ni Matt na ganoon kadirekta si Chris na itatanong kaagad ang pangunahing tanong. Kinabahan talaga si Matt at nauutal. "Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano, hindi ba siya makakasama sa isang kwarto?" Malamig na yumuko si Chris. "Gale, iwanan mo na ang pagkukunwari. Nasuri ko na ang mga talaan ng mga pagbisita ni Loren sa iyong opisina. Nananatili siya ng kahit ilang oras bawat pagbisita at kung minsan, nag-o-overnight pa siya sa opisina mo, pati kagabi. Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ni Loren sa iyong lugar?" Nang makitang galit na galit si Chris, medyo natakot si Matt. Kung tutuusin, si Chris ay mukhang napakabangis at may matangkad at matipunong figura. Nauutal na sabi ni Matt, "Wala kaming ginawa. Pinagamot ko lang siya." Manipis na ang pasensya ni Chris, at napabulalas siya. "Tinatanong kita, anong uri ng paggamot ang ibinigay mo sa kanya? Bakit ang tagal? Kung hindi mo sinabi sa akin ng malinaw ngayon, kalimutan ang tungkol sa paglabas ng aking pintuan ng buhay." Nang makita ito, agad din kumilos si Rob laban kay Matt sa pamamagitan ng paghila sa kanya mula sa kanyang upuan gamit ang isang kamay at sinipa siya sa lupa. How dare you not answer the question, Mr. Hank?" Si Matt ay hindi natakot sa karahasan. Mariin niyang pinabulaanan, ang kondisyon ni Miss Loren ay ang kanyang privacy. "Maliban kung pumayag si Miss Loren, tiyak na hindi ko sasabihin sa iyo." Galit ding sinipa ni Chris si Matt. "Alam mo talaga." Sinipa ni Rob si Matt sa mukha kaya agad siyang duguan. "Bilis, magsalita ka."
Gayunpaman, pinili pa rin ni Matt na huwag sumuko. Hinding-hindi ko ipagkakanulo si Miss Howard. Tumingin si Chris kay Matt, hinawakan ang buhok niya at sinabing, Gail, mukhang mahal na mahal mo rin ang fiance ko. Sa buong mga taon na ito, dapat ay ginawa mong dahilan ang pagpapagamot para samantalahin ang mapapangasawa ko, di ba? Mas gugustuhin pa ni Matt na matamaan kaysa mainsulto ang kanyang pagkatao. Kaya, mabilis niyang itinanggi, kalokohan. Hindi ko kailanman sinamantala si Miss Howard. Gusto ko lang siyang pasayahin at itigil ang kanyang pagdurusa. Smack! Sinampal ni Chris si Matt sa mukha at napabulalas, kaya gusto mo talaga si Lauren. Sumigaw si Rob sa gilid, balita ko magaling si Gail sa hypnosis. Na-hypnotize kaya niya si Miss Howard at saka sinamantala. Kalokohan! Hindi ako ganoon kalaswa. Tahol ni Matt kay Rob. Tumingin si Chris kay Matt at naramdaman niyang medyo disente ang huli. Alam niya na ang taong pinagkakatiwalaan ni Lauren ay dapat magkaroon ng isang magandang karakter. Hindi mo sasabihin sa akin, right? I have ways to make you talk. Bumangon si Chris, kinuha ang impormasyong inipon ng kanyang mga kababaihan para sa kanya matagal na ang nakalipas at binasa. Ang ama ni Matt Gail ay ang Deputy Director ng Capital Friendship Hospital habang ang kanyang ina ay ang Direktor ng Neurosurgery. Sinabi mo na ang iyong mga magulang ay nagtrabaho bilang mga doktor sa buong buhay nila at malapit nang magretiro. Bago sila magretiro, sa sandaling ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Matt. Chris, ikaw ang bahalang patayin o hampasin. Lumapit ka lang sa akin, huwag mong pakialaman ang mga magulang ko. Buong buhay nila nagsumikap ang mga magulang ko bilang mga doktor at wala pa silang ginawang laban sa batas. Tumawa si Chris at sinabing, dapat mong malaman na sa aking kapangyarihan, madali akong mag-frame ng isang tao o mag-promote ng isang tao. Basta sa totoo lang sasabihin mo sa akin ang tungkol kay Lauren, hindi ko lang maiiwan ang mga magulang mo kundi pati tatay mo ang gagawin kong direktor. How does that sound? Nagsimula na talagang mag-alinlangan si Matt dahil alam niyang hindi nagbibiro si Chris. Mahal na mahal niya si Lauren at ayaw niyang pagtaksilan, pero alang-alang sa mga magulang niya, wala siyang choice kundi sabihin kay Chris ang totoo. Okay, sasabihin ko sa iyo ang lahat, di. Sinabi ni Matt kay Chris ang lahat tungkol sa kalagayan ni Lauren, mula sa unang pagkikita hanggang sa nangyari kagabi. Pagkarinig ni Chris, nagalit siya. Jordan Steele. Ikaw bastard, paano ka naging perpektong manliligaw para sa fiancé ko? Ikaw lang talaga ang lalaki sa mundong ito na maaaring makipag-ugnayan sa kanya. Bakit deserve mo yan? Bakit? Matapos marinig ang salaysay ni Matt, kumulo sa galit si Chris, parang toro na nagdangalit. Bang! Nabali ni Chris ang isang paa ng mahogany chair na nagkakahalaga ng mahigit $15,000 matapos itong sipain. Smack! Gamit lamang ang isang kamay, itinulak ni Chris ang ginintuan na tiapot at mga tasa ng tsaa sa mesa sa lupa, dahilan para masira ang mga ito at tumapon ang tsaa sa buong lupa. Nang makitang galit na galit si Chris, mabilis na sumugod si Rob para aliwin siya. Mr. Hank, kumulo ka. Hindi ka rapat-dapat na magalit sa ganyang babae. Mr. Hank, kailangan mong layuan ang isang babaeng tulad ni Lauren na may ganoong karamdaman. Si Jordan Steele lang sa mundong ito ang maaaring makipagtalik sa kanya. Mr. Hank, hindi mo siya dapat pakasalan. Kung pupunta ka sa isang mahabang paglalakbay sa negosyo pagkatapos mong pakasalan siya at hindi bumalik sa loob ng higit sa kalahating buwan, maaaring siya ay malungkot at mainis sa bahay mag-isa at pumunta sa Jordan Steele para sa kaunting ginhawa. Hindi na bumabata si Lauren. Sabi nga sa matandang kasabihan, mas malibog ang mga babae habang tumatanda. At saka, si Jordan ang biolohikal na ama ni Chloe, kaya may karapatan siyang makita ang kanyang anak. Napakataas ng pagkakataon na magkasundo sila. Sinampal ni Chris si Rob sa mukha at tumahol, hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin yan. Sinabi ni Matt, Mr. Hank, alam kong isa kang lalaking chauvinist na hinding-hindi tatanggapin ang katotohanan na ang iyong asawa ay may ibang lalaki. Kaya, iminumungkahi kong kanselahin mo ang iyong kasal ni Miss Howard sa lalong madaling panahon. Makabubuti iyon para sa iyo at sa kanya. Naikuyom ni Chris ang kanyang kamao, labis na galit sa katotohanan na ang kanyang kasintahang babae ay ganap na umiibig sa ibang lalaki at hindi nakatadhana na maging isang normal na mag-asawa sa kanya. Paano tatanggapin ni Chris yun? Gayunpaman, pinagdaanan niya ang matinding pasakit na pakasalan si Lauren,
kaya halatang hindi niya maaaring kanselahin ang kasal. Biglang naisip ni Chris na dahil kaya ng doktor na manipulahin ang kamalayan ni Lauren para magustuhan niya si Jordan at tratuhin siya bilang isang perpektong manliligaw, dapat din niyang palitan si Jordan kay Chris bilang perpektong manliligaw. Binuhat ni Chris si Matt na nasa sahig at pinaupo sa upuan. Sabi niya, Irgele, dahil kaya mong luwalhatiin si Jordan Steele at gawing perpektong manliligaw sa puso ni Lauren, magagawa mo rin ba ito sa akin? Hayaan mong palitan ko siya at maging ang tanging lalaking hinahangaan ni Lauren. Sa sandaling ito, tuwang-tuwang lumapit din si Rob at sinabing, Mr. Hank, ang bait mo. Hindi ko man lang naisip. Simple lang talaga ito, maaari na lang nating ipa-hypnotize muli si Ear Gale kay Miss Howard at palitan mo ang perpektong manliligaw sa kanyang puso. Haha, kapag naging perpektong manliligaw ka na sa puso ni Miss Howard, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa panloloko niya sa iyo sa iba, Mr. Hank. Kahit na umalis ka para sa isang mahabang paglalakbay sa negosyo sa hinaharap, hindi mo kailangang mag-alala. Napangiti si Chris, iniisip na ito ay isang magandang paraan upang patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Bago ito, hindi niya alam na posibleng manipulahin ang kamalayan ng isang babae para pigilan itong magmahal ng ibang lalaki. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit paulit-ulit na pinaalalahanan ni Rob si Chris na mag-ingat sa panloloko ni Lauren kay Jordan pagkatapos ng kasal, ay dahil ang dating asawa ni Chris ay nangalunya. Si Chris ay isang martial arts fanatic na ginugol ang lahat ng kanyang oras sa pagnenegosyo at bihirang umuwi. Kaya naman, bihira siyang magpakita ng pagmamalasakit sa kanyang asawa. Kaya naman, ang kanyang dating asawa ay nagsimulang makipag-usap sa ibang lalaki at minsang tumingin si Chris sa kanyang cellphone, nalaman lamang na nakikipag-chat siya sa ibang mga lalaki at ang nilalaman ng kanilang pag-uusap ay napakalaswa. Iyon ang dahilan kung bakit hinihiling ni Chris ang karahasan sa tahanan sa kanyang dating asawa. Hindi inaasahan ni Matt na gagawa ng ganoong kahilingan si Chris, kaya sinabi niya, Mr. Hank, natatakot ako na hindi ito gagana. Bakit hindi ito gagana? Nagawa mong luwalhatiin si Jordan Steele, kaya bakit hindi mo magawa ang parehong para sa akin? Magkano ang perang ibinayad sa iyo ni Jordan Steele para tulungan siya? Galit na galit si Chris. Paalala ni Rob, Gale, huwag mo lang isipin ang iyong sarili sa tuwing magpapasya ka. Mag-isip ka rin para sa iyong mga magulang. Nang marinig ang pagbabanta, kinagat ni Matt ang kanyang mga labi at sinabing, Mr. Hank, kung gusto mong palitan si Jordan bilang perpektong manliligaw sa puso ni Miss Howard, kailangan nating magsagawa ng tuloy-tuloy na hypnosis upang mailubog siya sa isang gawa-gawang mundo. Kailangan ko ring gawing mas perpekto ka. Tumango si Chris at sinabing tama. Gawin mo pa akong mas perpekto kaysa kay Jordan. Sinabi ni Matt, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Hindi ka maaaring magpinta ng isang perpektong imahe, kailangan mo ring ibagay ang imahe sa iyong sarili para gumana ito. Kung hindi, ang ilusyon na pinaghirapan nating likhain ay maaaring masira kaagad pagkatapos mong bumalik sa totoong mundo. Sinabi ni Chris, sinusubukan mo bang sabihin na kung gusto kong kunin ang lugar ni Jordan, kailangan kong maging mas kapansin-pansin kaysa kay Jordan? Tumango si Matt. Malamig na yumuko si Chris at kumpiyansa niyang sinabi, hindi ba ako mas mahusay kaysa sa kanya sa totoong buhay? Si Rob ay galit na sumugod sa pabor. Tingnan mo ang pangangatawan at itsura ni Mr. Hank. Ha? Hindi talaga kayo maikukumpara ni Jordan Steele. In terms of height, Jordan is at most 1.8 meters tall while Mr. Hank is 1.9 meters. Sa mga tuntunin ng background ng pamilya, si Jordan ay isang walang pera na lalaki na walang mga magulang na mag-aalaga sa kanya. Si Mr. Hank ay mula sa isang nangungunang pamilya sa East. In terms of character and the masculine charm of a mature man, Mr. Hank is definitely better. He was once married and is older than Jordan Steele, kaya alam niya kung paano maging mabuting asawa. Kahit ano paman, tiyak na tinatalo ni Mr. Hank si Jordan Steele. Nang marinig ang mga papuri ni Rob, tumango si Chris bilang kasiyahan. Pinuna ni Matt sa kanyang puso, itong poop na ito na si Chris Hank ay hindi pa rin alam. Tinatalo niya si Jordan Steele sa bawat aspeto. Hindi mo man lang maikumpara sa akin, lalo na si Jordan Steele. Gayunpaman, natural na hindi maipahayag ni Matt ang kanyang mga iniisip ng malakas sa harap ni Chris. Sinabi ni Chris, Gale, gawin ang sinasabi ko at dalhin si Lauren sa iyong ospital bukas ng umaga para sa hypnosis.
Pagkatapos, kanselahin ang lahat ng perpektong larawan tungkol sa Jordan na ipininta mo para sa Jordan. Gusto kong kamuhian ni Loren si Jordan at ituring ako bilang ang pag-ibig ng kanyang buhay. Walang choice si Matt kundi pumayag. Okay, susubukan ko ang lahat. Maliwanag ng maaga kinaumagahan, si Loren, na nakatanggap ng tawag mula kay Matt, ay nagtungo sa ospital ni Matt ng mag-isa at pumasok sa kanyang personal na opisina. Kumatok si Loren sa pinto at pumasok. Air Gale. Miss Howard, andito ka na. Maupo ka muna. Nagmamadaling bati ni Matt kay Loren. Pagkatapos makaupo, umiti si Loren at sinabing, Air Gale, ano ang itinanong mo sa akin dito? Sa sandaling ito, medyo na-guilty si Matt habang kaharap si Loren dahil susuko na siya sa hiling ni Chris at gumawa ng bagay na labag sa gusto ni Loren. Bilang kaibigan, doktor at tagahanga ni Loren, ayaw niyang gawin yon. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kanyang mga magulang, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito muli. Sabi ni Matt, Miss Howard, base sa insidenteng nangyari 2 araw na nakalipas, napakalubha ng iyong sakit, kaya kailangan kong magpa-hypnotherapy sa iyo at manipulahin muli ang iyong kamalayan. Mamanipulahin mo na naman ba ang kamalayan ko? Si Loren ay nagsasalita ng mahinahon, nang walang anumang takot o pagtanggi sa hypnosis at manipulasyon ng kamalayan ni Air Gale. Sa kabaligtaran, mayroong isang pahiwatig ng hindi mahahalata na pananabik at pag-asa sa gitna ng kanyang kalmado. Hindi lamang sinuman ang maaaring gabayan at manipulahin ang kanilang kamalayan. Ito ay dapat na isang tulad ni Loren na nakaranas ng matinding trauma at nabubuhay sa isang kapuspalad na buhay. Simple lang ang dahilan. Ano ang dapat ilubog ng isang taong may maligayang buhay sa isang gawa-gawang mundo? Gayunpaman, hindi makakasama ni Loren ang taong mahal niya sa totoong buhay, kaya gusto niyang malunod sa isang ilusyon na mundo kung saan makakasama niya si Jordan at makamit ang kaligayahan. Tumango si Matt at sinabing, baka magtagal ito. Gusto mo bang tumawag sa isang tao sa bahay para ipaalam sa kanila? Okay. Kinuha ni Loren ang phone at tinawagan ang kasambahay para magbigay ng paliwanag para siya na ang bahala kay Chloe. Pagkatapos, gumawa si Matt ng isang tasa ng kape para kay Loren, na bagaman, mukhang kape, ay nilagyan din ng ilang gamot na mag-iwan sa isang pasyente na nakalubog sa isang hypnotic na estado na hindi niya madaling makuha. Pagkatapos ay inutusan ni Matt si Loren na humiga sa sofa at ipikit ang kanyang mga mata sa pinakakomportable at nakaka-relax na estado. Napakatahimik sa kwarto kaya maririnig ang tunog ng pin drop dahil soundproofed ang opisina ni Matt sa standards ng isang recording studio. Kahit na may malaking kaguluhan na nagaganap sa labas ng silid, hindi nila ito maririnig sa labas ng silid at gayon din, hindi sila maririnig ng mga tao sa labas. May mainit na hangin na lumalabas sa central aircon at hinubad ni Matt ang jacket niya bago kumuha ng itim na hourglass timer. Pagkatapos ay binaliktad niya ito at nagsimulang mag-timing. Iniunat ni Matt ang kanyang kaliwang hintuturo at marahang kinalikot ang isang bagay na parang itim na pendulum na nagsimulang umindayog sa bilis na 40 yen. Sa sandaling ito, dahan-dahang sinabi ni Matt, nasa cruise ship ka na ngayon na nasa gitna ng walang katapusang dagat. Masama ang pakiramdam mo at nakainom ka ng maraming alak sa bar. Tinulungan ka ng isang waiter pabalik sa iyong silid at ikaw ay umindayog, kaya't hinawakan niya ang iyong baywang, inilagay ka sa kama, isinara ang pinto, at pagkatapos ay nagsimulang sumunggab sa iyo. Sa sandaling ito, na-hypnotize na si Loren at tuluyang nalunod sa senaryo na ginawa ni Matt dahil sa spiked coffee. Hindi. Tila lumalaban si Loren at nanginginig na rin ang kanyang katawan dahil sa labis na pagtataboy niya rito. Ipinagpatuloy ni Matt, ang lalaking iyon na sumugod sa iyo ay medyo gwapo, ngunit siya ay isang ganap na lecher. Maaaring siya ay medyo pino, ngunit siya ay isang lobo sa pananamit ng tupa. Hindi. Hindi pa bulaanan pa rin ni Loren. Gayunpaman, sinabi ni Matt, kilala mo rin ang lalaking iyon. At saka, sinaktan ka lang niya dati. Ang pangalan niya ay Jordan Steele. Sa sandaling ito, sa silid sa tabi. Sabi ni Chris, tama. Hayop na yon, live stream. Tinitigan ni na Chris at Rob ang footage ng surveillance camera sa harap nila. Napapanood at naririnig nila in real time ang sitwasyon sa kwarto kung nasaan si Matt. Humalakhak si Rob at sinabing, medyo kahanga-hanga ang hypnotism ni Air Gale. Nagawa niyang ma-hypnotize si Miss Howard sa loob ng maikling panahon. At saka, pagkatapos ng hypnosis, nakakagulat na kalahating gising siya, na para bang nasa ibang mundo siya.
Napakakahanga-hangang paraan. Kung gagamitin niya ang panlilinlang na ito para makabangon sa isang masamang bagay at makakuha ng ilang babaeng celebrity na pumunta rito, hindi ba't magiging sobrang kilig iyon? Sumpain si Chris, idiot. Ang ganitong hypnotherapy ay hindi gumagana para sa sinuman. Kailangang gumana ito para sa isang tulad ni Loren na lubhang gustong makatakas mula sa katotohanan. Oh, nakikita ko. Tumango si Rob at tinitigan si Loren, na tahimik na nakahiga sa sofa na parang isang maamong maliit na tupa, kasama si Matt sa tabi niya. Tumango si Rob at nagtanong, Mr. Hank, kapag nahuhulog na si Miss Howard sa ilusyon, hindi na niya malalaman kung ano ang mangyayari sa realidad. Kailan na bang gamitin ang pagkakataong ito para samantalahin si Miss Howard? Wintertime na ngayon, kaya nakasuot siya ng makapal na damit at hindi naman masama yon. Kung summer at nakasuot siya ng short-sleeved shirt at shorts. Hindi mo alam na walang lalaking makakalaban sa mahabang binti ni Miss Howard. Hindi ako naniniwala na walang disenyo si Gail sa kanya. Labis na hindi nasisiyahan si Chris. Bakit mo pinag-uusapan ang mga bagay na ito para magalit ako? Si Lauren ang fiancé ko, mind your words. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Rob matapos siyang pagsabihan. Gayunpaman, pagkatapos ng pananakit kay Rob, sinabi ni Chris, kapag tapos na si Matt na tulungan ako sa bagay na ito, maaari kang maghanap ng oras para tanungin siya kung sinamantala na ba niya si Loren sa paggamot na ibinigay niya sa kanya noong nakaraan. Tila nagpapanggap si Chris na hindi naniniwala sa kanya, ngunit talagang puno siya ng mga hinala. Kung tutuusin, ganoon din ang nangyari sa kanyang dating asawa. Tumawa si Rob at napabulalas. Sa sandaling ito, dahan-dahang nagsalita si Loren, at nagsimulang makinig ng mabuti ang dalawa. Jordan. Si Loren, na kanina pa sinusubukang makawala sa panaginip at nagpupumilit na lumaban, ay biglang tumigil. Siya ay naging lubos na binubuo. Damn it, bakit hindi na siya lumalaban? Laking gulat ni Chris. Sa halip ay naiinis si Loren sa bagay na ito ngayon, ngunit pagkatapos malaman na ang lalaki ay si Jordan, bigla siyang naging kalmado. Nagpatuloy si Matt, gusto mong kumawala sa pagkakahawak ni Jordan, pero masyado siyang malakas kaya hindi mo siya maitulak palayo. Nanatiling kalmado si Loren. Sabi ni Matt, sa mismong sandaling ito, sinipa ng isang matangkad at matipunong lalaki ang pinto para pumasok at sinabihan niya si Jordan na bitawan ang kanyang babae. Sino-sino ito? Curiosity na tanong ni Loren. Sabi ni Matt, ang lalaking ito ay higit sa 1.7 metro ang taas at siya ay matipuno at matipuno. Siya ay isang lalaking maginoo at siya ay isang taong kilala mo rin. Siya si Chris Hank. Hahaha, Mr. Hank, ikaw ang bayani na magliligtas sa dalagang nasa pagkabalisa. Si Rob, na nasa kabilang silid, ay nagsimulang humagulgol. Napangiti din si Chris sa kasiyahan, at hindi niya napigilang humitit ng sigarilyo. Hindi sapat na pinupuri mo ako. Nagpatuloy si Matt, nasaktan si Chris na makita kang nilabag ni Jordan Steele, kaya sumugod siya para suntukin si Jordan sa mukha, dahilan para tumakas si Jordan. Tinapakan ni Chris si Jordan at sinabi sa kanya, Punk, makinig ka. Si Loren ang babae ko at hinding-hindi ako papayag na saktan siya ng sinuman. Magwala ka ngayon. Pagkatapos ay tumakas si Jordan pagkatapos ng isang nabigong pagtatangka. Sa katabing silid, tuwang-tuwang pumalakpak si Rob habang sumisigaw, makapangyarihang Mr. Hank. Napakadumi na. Mr. Hank, natalo mo si Jordan Steele. Ngayon, dapat isipin ni Miss Howard na mas malakas ka kaysa kay Jordan. Ang iyong imahe sa kanyang puso ay dapat na mas maharlika ngayon. Tumango si Chris na may malaking kasiyahan. Kung tutuusin, si Chris ang humiling na idagdag ang eksenang iyon. Si Chris ay binugbog ng masama ni Jordan sa harap ni Loren, at bilang isang napakamapagmataas na tao, naramdaman niya na ang insidenteng ito ang dahilan kung bakit naisip ni Loren na mas mababa siya kay Jordan. Gayunpaman, ang kakayahan ng isang lalaki na lumaban ay talagang hindi isang tagapagpahiwatig na gagamitin ng isang babae upang suriin ang kanyang kapareha. Walang pakialam si Loren sa kadahilanang iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagtanong si Loren, si Jordan nasugatan ba? Napatulala si Chris. Ganon din si Rob, pinagbantaan ni Chris si Ear Gale at sinubukan ang kanyang makakaya upang lumikha ng isang eksena ng pagiging isang bayani ni Chris na nagliligtas sa dalagang nasa pagkabalisa mula sa Jordan. Ang lecture na nagtatapos sa pagtakas. Ang orihinal na intensyon ay gawin si Loren na magpasalamat kay Chris habang hinahamak si Jordan.
Gayunpaman, pagkatapos na si Jordan ay brutal na binugbog ni Chris, si Lauren ay talagang nag-aalala tungkol sa kung si Jordan ay nasugatan o hindi. Hindi iyon ang stereotypical na pagtatapos ng isang bayani na nagligtas sa isang dalaga sa pagkabalisa. Mahigit isang oras pagkatapos noon, patuloy na minamanipula ni Matt ang kamalayan ni Lauren at gumawa ng maraming eksena at kwento. Tulad ng mga nauna, lahat sila ay tinanggihan ang perpektong imahe ni Jordan at ipinakita si Chris bilang isang perpektong tao. Nang ang buhangin sa orasa ay lumipad sa ilalim, pinatulog ni Matt si Lauren at pagkatapos ay nagdala ng isang tasa ng tubig sa katabing silid kung nasaan si Chris. Matapos magsalita ng walang tigil sa loob ng mahigit isang oras, natuyo si Matt kaya uminom siya ng ilang malalaking lagok ng tubig. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chris, "Mr. Hank, tulad ng nakikita mo, si Miss Howard ay medyo naiinis sa'yo, habang ang kanyang damdamin para kay Jordan ay malalim na nakaugat sa kanyang puso." Normal na senyales iyon dahil talagang nakipagtalik si Lauren kay Jordan. Si Jordan ay isang napakahalagang tao sa puso ni Lauren, maging ito ay katotohanan o sa ilusyon na mundong kinaroroonan niya sa panahon ng hypnosis. At saka, si Jordan ay kailangang luwalhatiin, ngunit si Chris ay hindi. Walang pakialam si Lauren kung si Chris ang perpektong lalaki o hindi at kung siya man, hahangaan siya nito na parang fan na sumasamba sa kanyang idolo. Gayunpaman, tumanggi si Chris na sumuko at sinabing, "Anyway, may 10 araw pa bago kami ikasal ni Lauren." Walang pagmamadali. Brainwash her 24 hours a day with high intensity. Oh no, manipulate her consciousness. Sa madaling salita, gusto ko munang mahalin niya ako sa kanyang ilusyonaryong kamalayan. Sinabi ni Matt, "Totoo na kailangan kong magsagawa ng walang patid na manipulasyon ng kamalayan upang makamit ang ninanais na epekto, ngunit okay lang ba na manatili dito si Miss Howard ng mahabang panahon? Paano kung hinahanap siya ng mga Howard?" Sinabi ni Chris, "Huwag kang matakot, kung hahanapin siya ng mga Howard, ako mismo ang haharap dito." Kumunot ang noo ni Chris, iniisip sa sarili na tiyak na kukunin ni Jordan si Lauren ng puwersa kung malalaman niyang nandoon siya. Si Rob, na nasa gilid, ay malamig na yumuko at tumahol, kung maglakas loob siyang lumapit, babaliin ko ang kanyang mga paa. Inilahad ni Chris ang kanyang kamay at sinabing, ito ay isang kritikal na panahon para sa paghuhugas ng utak kay Lauren ngayon. Hindi ako dapat makipaglaban sa Jordan sa sandaling ito, baka maabala ko si Irgele. Irgele, kung dumating si Jordan, tulungan mo akong magsinungaling sa kanya. Huwag mong ipahalata sa kanya ang nangyari sa pagitan mo at sa akin. Huwag mong isipin na maililigtas ka ni Jordan Steele pagkatapos mong sabihin sa kanya ang totoo. Huwag mong biro ang reputasyon ng iyong mga magulang. Si Matt, na pinagbantaan, ay naikuyom ang kanyang kamao sa disgusto at galit na sumagot, "Alam ko." Tinapik ni Chris ang balikat ni Matt ng may kasiyahan at nakangiting sinabi, "Very good. Work for me. I will not treat you badly." Either the way, kapag manipulahin natin ang consciousness ni Lauren mamaya, hindi mo ba dapat ayusin na magkaroon ako ng intimate relationship sa kanya? Like kissing or hahaha. Lihim na nagmura si Matt, "Chris Hank, hindi ka karapat-dapat na maging lalaki ni Lauren." Gayunpaman, dahil pinagbabantaan siya ni Chris, walang pagpipilian si Matt kundi ang pumayag at gawin ang gusto ni Chris. Ang tanging bagay na dapat ipagpasalamat ay isa lamang itong pagmamanipula ng kanyang kamalayan at hindi katotohanan. 8:00 ng gabi, karga-karga ni Jordan si Chloe at nakikipaglaro sa bahay ni Lauren. Hindi na siya nagtatrabaho ngayon bilang security officer sa mall, at si Steve, na sinubukang molestyahin si Lauren, ay ipinasok din sa intensive care unit para sa resuscitation. Medyo sinisi ni Jordan ang sarili niya dahil kung hindi dahil sa kanya, ang isang anak ng isang mayamang pamilya tulad ni Lauren ay hindi nakipag-ugnayan sa isang mababang buhay na tulad ni Steve. Kaya naman, mas naging concern din si Jordan kay Lauren. "Felicia, tinawagan mo na ba si Lauren?" 8:00 na. "Bakit hindi pa bumabalik si Lauren?" Tanong ni Jordan kay Felicia. Inaayos ni Felicia ang mesa. Sagot niya, "Kanina lang ako tumawag pero hindi nasagot ni Miss Lauren. Baka mamaya pa daw siya babalik ngayon." "Sir, dinner na tayo." Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Jordan dahil hindi pa bumabalik si Lauren. Tumayo siya at sinabing, "Pupunta ako sa opisina ni Irgele. Maghapunan kasama si Chloe. Hindi mo na kami kailangang hintayin." Naman. Sumakay si Jordan ng taksi papunta sa marangyang ospital ni Matt.
Sa pagkakataong ito, hindi ganoon ka-smooth sa iling ang mga pangyayari dahil kinailangan ni Jordan na ipahatid ang receptionist ng kanyang mensahe na sinundan ng assistant doctor bago niya makita si Matt. Gale. Mr. Steele. Nakasuot ng puting Amerikana, sinimulan ni Matt ang pakikipagkamay kay Jordan. Medyo maganda ang impresyon ni Jordan kay Matt. Nagtanong siya sa paligid tungkol sa sikat na psychiatrist na sinabi ni Matt na kanyang estudyante at nalaman niya na ito nga ang nangyari. Malaki pa nga ang respeto at paghanga ng psychiatrist na yon kay Matt. Si Matt ay napakahusay at napakabata din na may magandang kinabukasan. Bukod dito, medyo disente siya at mukhang may magandang ugali na naging komportable sa iba sa paligid niya. Gayunpaman, malamang na naramdaman ni Jordan na mabuti si Matt dahil siya ang nagkusa na magmungkahi na gawing perpektong manliligaw ni Lauren si Jordan. Si Matt ang nagligtas kay Jordan mula sa pagkamuhi ni Lauren magpakailanman sa pamamagitan ng pagpapabuti ng imahe nito sa puso nito. Sa pagbabalik tanaw, naramdaman ni Jordan na kailangan niyang magpasalamat kay Matt. Medyo magalang din si Jordan at nagtanong, Gale, I heard Lauren came over to see you today. Tapos na ba ang treatment? 8:00 na at hinihintay siya ni Chloe na maghapunan. Sinabi ni Matt, Mr. Steele, natatakot ako na hindi na makabalik si Miss Howard ngayong gabi. Bakit? Tanong ni Jordan. Sinabi ni Matt, sa totoo lang, minamanipula ko ngayon ang kamalayan ni Miss Howard. Sa susunod na 2 araw, lubusan siyang ilulubog sa ilusyon na mundong ginawa ko. Upang matiyak na epektibo ang paggamot, kailangan niyang ganap na ihiwalay sa totoong mundo. Kumunot ang noo ni Jordan at nagtanong, bakit kailangan niyang gawin yon? Tumawa si Matt at sinabing, ikaw ang dahilan. Pagkatapos lang na ma-hypnotize ko ay makapasok siya sa ilusyon na mundo kung saan makukuha ka talaga niya. Doon lang niya mararamdaman ang pinakadakilang kaligayahan. Napanood mo na ba ang Inception? Tumango si Jordan. Hindi lamang niya napanood ang Inception, ngunit malapit din siyang kaibigan sa direktor ng Inception, si Christopher Nolan. Masasabing ang 3 henerasyong mga inapo ng Steeles ay pawang mga tagahanga ni Christopher Nolan. Nang kinuna ng eksena ng pagsabog ng pelikula sa gitna ng Paris, si Jordan ay nagkataong nasa Paris at binisita pa si Nolan sa trabaho. Si Jordan ay umiinom ng tsaa at pinapanood si Leonardo na nakikipag-chat sa isang batang dilag sa labas ng isang cave nang sumabog ang kalye. Inakala ni Jordan na malilikha ang eksena ng pagsabog gamit ang mga post-production na C-effect. Ngunit gumamit talaga si Nolan ng mga totoong bomba, na natakot kay Jordan hanggang sa puntong ibinaba niya ang kanyang milk tea at kumaripas ng takbo. Sa mga tuntunin ng kabaliwan at imahinasyon, si Nolan ay talagang kapantay ng Musk. Sinabi ni Matt, may isang grupo ng mga tao sa Inception na pumapasok sa kanilang panaginip sa isang takdang oras bawat araw dahil kailangan nilang tumakas mula sa realidad at pumasok sa napakagandang dreamland kung saan sila ay tunay na masisiyahan at maligaya. Gayon din si Miss Howard. Hindi kanya makakasama sa realidad pero ikaw ang perpektong manliligaw sa kanya. Kaya lang, makakasama ka lang niya kapag pumasok siya sa ilusyonaryong mundo pagkatapos kong ma-hypnotize. Nagulat si Jordan nang matuklasan na nandito si Lauren para makasama siya sa ilusyon na mundo. Gale, gusto ko siyang makita. Okay. Hindi tinanggihan ni Matt ang kahilingan ni Jordan at dinala siya sa kanyang personal treatment room. Sa sandaling ito, si Lauren ay nakahiga sa sofa at nakapikit, ngunit hindi siya natutulog. Sa halip, na-hypnotize siya. Lumapit si Matt at sinabi kay Lauren, dumating si Jordan para makita ka. Pagkatapos ay sinabi ni Matt kay Jordan, maaari mong hawakan ang kanyang kamay. Lumapit si Jordan, nakitang nakakamangha rin ang eksenang ito, habang dahan-dahan niyang kinabit ang mga daliri ni Lauren. Dahan-dahang sinabi ni Lauren, Jordan, yakapin mo ako . Sobrang awkward ng mga sinabi ni Lauren kay Jordan. Paliwanag ni Matt kay Jordan, she can't tell between reality and the illusory world. Don't mind her. Kapag nagising siya, mas mabuting huwag mo na ring banggitin, baka mahiya siya. Okay. Sa wakas ay naunawaan na ni Jordan kung bakit siya nagustuhan ni Lauren. Ito ay lumabas na sa mga taon na ito, pupunta siya kay Matt para sa pagmamanipula ng kamalayan at sa hindi mabilang na mundo. Hindi mabilang ang mga petsa niya kay Jordan at niyakap siya alam ng Diyos kung gaano karaming beses. Dahil nagustuhan siya ni Lauren at gusto siyang mapunta sa ilusyon na mundo, hindi napigilan ni Jordan ang sarili na gambalain siya. Lumabas ng kwarto sina Jordan at Matt.
Tinanong ni Jordan, dito ba siya magpapalipas ng gabi ngayong gabi? Tumango si Matt at sinabing, karaniwang natutulog ang mga tao sa gabi at ito ang pinakamainam na oras para sa hypnotherapy dahil magiging doble ang epekto nito. Alam ko kung ano ang iyong inaalala. Napakagandang babae ni Miss Howard. Kung tutuusin, siguradong hindi ka mapakali kung iwan mo siya sa isang lalaking doktor na katulad ko. May surveillance camera sa kwarto ko. Ipapadala ko sa iyo ang footage para ngayong gabi, bukas ng umaga. Sinabi ni Jordan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngumiti si Matt at sinabing, mas mabuting panoorin mo ang footage para magkaroon ka ng kapayapaan ng isip. Hindi lang ako magpapadala sa iyo, ipapadala ko rin ito kay Mr. Hank. Alam ni Jordan na mas paranoid si Chris. At saka, fiance niya si Lauren, kaya mas concerned siya kay Lauren at Matt kaysa kay Jordan. Sige, alis na ako. Si Jordan ay hindi asawa ni Lauren o kahit na nobyo. Kaya naman, wala siyang karapatang pigilan siya sa pagpapagamot dito. Gayunpaman, medyo nagulat si Jordan dahil si Chris ay isang lalaking chauvinist na nasisiyahang magselos sa lahat ng oras. Gayunpaman, pinayagan niya si Lauren na magpalipas ng gabi doon. Hulaan ni Jordan na kakanselahin ni Chris ang engagement pagkatapos hilingin ni Lauren na matulog sila sa magkahiwalay na kwarto pagkatapos ng kasal. Kung ganoon niya ang kaso, matutuwa si Jordan dahil hindi talaga sapat si Chris para kay Lauren. Pagkalabas ng ospital, sumakay si Jordan ng taksi pabalik sa tahanan ni Lauren. Habang nasa daan, hindi na iwasang magpadala ng text message si Jordan kay Direk Nolan na higit niyang hinangaan. Hindi mo kailanman mauunawaan na ang eksena sa tulay sa Inception na isinulat mo ay aktwal na nangyari sa isang partikular na marangyang ospital sa ISI. Isang magandang babae ang nagtago sa isang ilusyon na mundo para lang makatakas sa realidad at makuha ako. O Diyos ko, maniniwala ka ba? Ito ay hindi ka panipaniwala. Pagdating niya sa destinasyon, nakatanggap si Jordan ng text message mula kay Nolan pagkabayad niya ng pamasahe sa taksi. Jordan, masyado kang narcissistic. Bilisan mo at humanap ng spinning top. Paikutin mo at tingnan kung nananaginip ka pa. Saka, panoorin agad ang bago kong pelikulang Creed. Napanood na ng lahat ng kapatid mo. Bumaba si Jordan sa sasakyan at binasa ang text message. Damn, tinawag talaga akong narcissistic ni Nolan. Kahit siya ay hindi makapaniwala na nangyari ito. Napangiti nang walang magawa si Jordan bago pumasok sa bahay ni Lauren. Daddy. Napatalon si Chloe nang makita si Jordan. Naglilinis ng cutler si Felicia. Nang makita niya si Jordan, agad niyang tinanong, kumusta? Uwi ba si Missy ngayong gabi? Yumiling si Jordan at sinabing, she stay over at Ear Gale's clinic. Ira the way Felicia, nagpalipas ba si Lauren ng gabi sa lugar ni Ear Gale? Naisip ito ni Felicia at sinabing, sa palagay ko ay hindi ito nangyari nitong mga nakaraang taon. Karaniwan siyang mananatili sa isang hapon o uwi pagkatapos ng ilang oras, ngunit minsan ay nakatulog siya mahigit 3 taon na ang nakararaan. Noong buntis siya, minsan ay nananatili siya ng ilang araw sa klinika niya. Tumango si Jordan. Sa oras na yon, si Lauren ay nagkakaroon ng emosyonal na pagkasira at nangangailangan ng mahabang panahon ng patuloy na paggamot. Mukhang naintindihan naman ni Felicia ang pinag-aalala ni Jordan at sinabing, Sir, disenteng tao si Ear Gale at malaki ang tiwala sa kanya ni Missy. At saka, alam niya kung ano ang pamilya ni Missy, kaya hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya. Ngumiti si Jordan at sinabing, alam ko. Pagkatapos, kinurot ni Jordan ang laman sa mukha ni Chloe at sinabing, Baby, hindi uwi si Mommy ngayong gabi. Magpakabait ka at matulog ka kay Felicia, nakuha mo. Gayunpaman, hinawakan ni Chloe ang kamay ni Jordan at sinabing, hindi. Gusto kong matulog kasama si Daddy. Sinabi rin ni Felicia, Mahal, bakit hindi ka magstay dito ngayong gabi? Wala si Missy ngayong gabi. Kahit na malaman ito ni Mr. Hank, wala siyang sasabihin tungkol dito. Naisip ito ni Jordan at naramdaman niya na isa na talaga itong pagkakataon para matulog sa tabi ng kanyang anak na matagal na niyang gustong gawin. Okay, dito muna ako mamayang gabi. Yay! Let's go. Gusto kong magkwento ka. Hinawakan ni Chloe ang kamay ni Jordan at dinala siya hanggang sa kwarto ni Lauren, kung saan sinabi niya kay Jordan na tanggalin ang kanyang sapatos at humiga sa kama. Dahil kwarto iyon ni Lauren, masyadong awkward si Jordan para matulog sa kanyang kama. Chloe, bakit hindi tayo pumunta sa ibang kwarto? Tanong ni Jordan.
Nag-aatubili na sabi ni Chloe, hindi, gusto kong matulog dito. Sinubukan din ni Felicia na hikayatin si Jordan. Sir, dito na po kayo matulog. Hindi ko na lang sasabihin kay Missy pag-uwi niya. Nang makitang patuloy na humihiling si Chloe, hindi napigilan ni Jordan ang sarili na tanggihan siya. Okay, pero kailangan kong mag-shower. Hindi naliligo si Jordan sa nakalipas na 2 araw at nagtatrabaho siya bilang security officer at nagpapatakbo kung saan-saan. Kaya naman, hindi siya matutulog sa kama ni Loren nang hindi naliligo. Sige, punuin ko ng tubig ang batya, masayang sabi ni Felicia. Ayos lang, gripo lang ang gagamitin ko, sabi ni Jordan, na ayaw niyang mapunta sa abala na yon. Gayunpaman, iginiit ni Felicia, paano iyon magagawa? Sir, dahil nananatili ka rito, kailangan kong pagsilbihan ka tulad ng paglilingkod ko kay Missy. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Felicia Lee. Hindi siya makumbinsi ni Jordan. Itinuring niya na ang mga kasambahay ng malalaking pamilya ay malamang na ganoon din. Sir, ready na po. Hindi nagtagal, dinala ni Felicia si Jordan sa banyo at tinanong, Sir, nasisiyahan ka ba dito? May isang kristal na inukit na bathtub na mas mahal pa sa isang Ferrari sports car sa banyo. Napuno ito ng mga bula at ilang petals. Mayroong longboard para sa paglalagay ng mga bagay sa gitna ng bathtub, isang baso ng red wine, mga aromatherapy candle, at isang Bluetooth speaker. Bakit ang daming bulay? Pakiramdam ni Jordan ay medyo masyadong girly ito at hindi niya matanggap. Napangiti si Felicia at sinabing, nasisiyahan si Missy sa pagligo ng bula at natatakpan ng mga bula ang ibabaw ng tubig upang maiwasang lumamig kaagad ang tubig. Naisip ni Jordan si Loren sa sandaling ito na nasa ilusyon na mundo sa ospital at nagpapanta siya na makasama siya. Gusto rin niyang maranasan ang karaniwang buhay ni Loren